Habang papalapit yung playoffs, sunod-sunod naman na nagkakaroon ng injury. Una si Jamal Murray ng Nuggets versus Miami Heat. Na-injured yung paa niya after sa isang play na tumama siya dito kay Aaron Gordon. Base pa nun kay Coach Mike Malone ay sinubukan pang bumalik ni Jamal Murray nung second half pero hindi nag-respa na maganda yung paa niya. Kaya hindi na rin pinilit. Nakapaglaro pa siya noon ng 14 minutes at base sa report, automatic na ring tanggal sa listahan ng mga players na posible makakuha ng award itong si Jamal Murray kahit pa posible siyang magkaroon ng 66 games. Base sa rule, dapat 65 games na makalaro ng at least 20 minutes. Si Jamal Murray meron na naunang 3 games na nakapaglaro siya ng below 20 minutes kaya hindi na rin siya eligible nun na makaabot sa requirements at hindi na rin pinilit maglaro noong nakaraan. Hindi pa kasi alam kung gaano kalala yung injury niya at hindi pa naman nilalabas ang report kung makakapaglaro siya versus Lakers. Si Scottie Barnes naman nagkaroon ng fracture sa kamay versus Golden State. Actually, yung gitnang daliri ang tinamaan dito kay Barnes nung first half ng game nila. Expected out na siya sa season dahil nga sa timeline na binigay doon. Kung nabalian kasi sa kamay ang isang player, expected 4 to 8 weeks ang timeline noon para makarecover. Katulad na nangyari kay CP3 na umabot din ng 21 games ang namintis. Si Russell Westbrook naman since February 26, 2023 ay hindi pa nakakamintes ng game sa Clippers na may total siyang 78 straight games. Rare na ang player na merong ganong status. Kaso nga lang sa game nila sa Wizards, nagkaroon siya ng fracture sa kaliwang kamay. Agad yung binigyan ng indefinite timeline para makarecover. Ang aalamin pa kasi doon kung kakailanganin ng operasyon yung kamay ni Westbrook. Kung katulad yun ng kay CP3, pwedeng abutin din ng 4 to 8 weeks ang recovery at posibleng before playoffs na makabalik si Westbrook. Easy wins naman na nangyari sa Clippers kontra sa Wizards para makuha nila ang ika-38 na panalo. Pero hindi pa kasi sila safe doon dahil 4 games behind lang sila sa number 8. Ang next game pa nila March 4 versus Minnesota, nahirap nga nilang talunin yung top team, at March 5 naman versus Milwaukee Bucks. Back-to-back road games pa yon. So katulad dati nang sinabi ko, yung Clippers ang isa sa meron toughest schedule kaya kapag nagkaroon ng injury yung isa sa key player nila, mahihirapan sila sa rotation doon. So hindi pa alam kung maglalaro doon either si PG or si Kawhi dahil after noon meron pa kasi ulit silang back-to-back game, March 10 versus Bulls at March 11 naman versus Milwaukee Bucks. Naging mainit naman yung mga fans dito kay Kyrie nang bumisita ang Dallas sa home court ng Celtics. Parang nawala sa wisyo si Kyrie habang sinisigawan siya ng mga fans ng Boston kasi nga tinambakan din ng Celtics tong Dallas. Bukod sa history ni Kyrie kung paano niya iniwan yung Celtics noon, ay meron pa kasing isang dahilan kung bakit hindi makabawi si Kyrie sa pangaasar ng Celtics fan. Ang huling beses na nanalo si Kyrie sa Celtics ay April 23, 2021. Playoffs pa nun, magkakasama pa si KD, Harden at itong si Kyrie. Hindi pa nananalo si Kyrie sa Celtics mula nun, ito ay kapag naglalaro siya sa team. 10 straight nang natalo si Kyrie kontra sa Boston, kasama na dito yung playoffs, mapa home court o road games. Kaya gano'n na lang ding asarin ng mga fans ng Celtics itong si Kyrie. So may mali pala ako kanina, huling nanalo si Kyrie ay June 1, 2021, playoffs yun. Pero 10 straight pa rin siyang hindi nananalo sa Celtics. Ang sinabi nun ni Kyrie sa interview, may karapatan kasi ang Celtics fan na ibu talaga siya dahil nga sa record na yon versus Boston. Hanggat hindi niya natatalo ulit ang Boston, wala siyang laban sa pangaasar ng mga fans. Kahit nga sina Tatum at Brown sinabing naka-move on na sila dito kay Kyrie dahil matagal na yun. Maganda naman ang relationship nila bilang dating teammate.